Ngayon, ang i-discuss naman natin is itong transfer pump. Paano ito sinasize gamit ang ating extensive plumbing design calculator. So, kung mapapansin nyo, ang formula ng transfer pump is brake horsepower is equal to Q times TDH over 3,960 times pump efficiency. Okay? So, ang ano lang naman dito, ang Q is makukuha natin tong Q kung given na yung tank capacity natin tapos ilagyan lang natin to ng ano ng time to fill para ma-compute natin yung GPM. Halimbawa, kung pupuntahan natin dito sa ating cistern and overhead tank calculations, may project tayo na boarding house, 50 gallons yung ano niya, yung 50 gallons per person per day yan. So, lagyan lang natin to mga 50 katao sa isang boarding house sa project na to, halimbawa lang. So, may ano siya, 1,250 gallons. So, kung gusto nyong malaman kung paano gamitin tong domestic water reserve tank sizing, may nakalagay dito how to use, click nyo lang to. Magda-direct ito sa ating YouTube video kung paano to gamitin, okay? So balik tayo sa ating transfer pump, click lang natin 'yan. 1,250 gallons. Ito 'yun ngayon ang lagyan natin ng Q. Okay? So sa bilang isang plumbing designer, so ilang minuto ba 'yan pwede nating ilagay diyan para mapuno. May ano kayo, may option kayo, pwedeng gawing 15 minutes or pwede gawing 30 minutes or 60 minutes. Nasa inyo 'yon. Kung paliit yung time na dito, ibig sabihin, lalaki yung gallon per minute din ng ano natin, Q, yung flow rate. Kasi nga, mas lalong lalaki yung tubo at saka lalong lalaki rin yung ano, parang volume na inaakyat ng bomba para ma-meet niya itong 15 minutes na dapat mapuno na itong 1,250 gallons. Okay? So, palagay natin 20 minutes, pwede rin yan. So, 30 minutes, nasa inyo yon. So, designer's discretion to. Okay? Tapos, yung TDH naman, ano lang naman to, total ng tatlong to. Static head plus friction loss due to pipes, tapos plus friction loss due to fittings. Okay? So, sa static head, may ginawa akong ano dito, sketch, ito. So, in meters to, so 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Palagay natin dos dito, 22, 23 plus dos dito 25. So 25 meters siya. So kung i-convert natin yung 25 meters to feet, magiging 82.09. Ito yun, 82.09. Or mean 02. 82.02. So 82.02. Yan yung ngayong ano initial TDS pa yan kasi kailangan pa nating i-calculate itong dalawa, friction loss due to pipes saka friction loss due to fittings. Okay? So, sa pagkuha ng friction loss due to pipes saka fittings, ito yon. Click lang natin dito, mapupunta tayo dito. Okay? So, unang segments, palagay natin ilan lang yung length, siguro mga in feet to ha, in feet na to, hindi to in meters. Siguro mga 4 feet, di ba? Palagay lang natin. So, 83, ilan ba yon yung GPM na na-load sa kanya. So, nasa 42 gallons per minute. Okay? So, balikan natin to. So, 42 ilagay natin dito. So, automatic yan. May lalabas dito ng mga friction loss. Okay? So, 1.5 ang gagamitin natin dyan. So, pangalawang segment, ang ano kasi nito, ang ating i-calculate is itong tubo na to, 'di ba? Itong tubo na to. Calculate natin 'yan. So, ano lang, mata-mata lang tayo dito kasi nga example lang naman to. So, pangalawang segment, 2 feet tapos 42 kasi isang ano lang sila linya, so 42 rin. So, ito yung friction loss niya. So, lahat 1.5 ang tubo na gagamitin diyan. Pangatlong tubo, pwede ilagay natin dyan 5 feet tapos 42 rin. Automatic na rin yan. Tapos yung panghuli, D to E, lowercase, pwede rin uppercase, D to E. Palagay natin
ito na kataas, ito, so 2 plus 2 is equal to 4 plus 21 is 25. Ay, oh yeah, 25. Siguro 25, so 82. 82. 82 no, 82 feet, di ba? Tapos 42. So ito niya ngayon yung ano niya, friction loss due to pipes, di ba? Ngayon, dito naman tayo sa mga fittings sa unang pipes, standard elbow isa, di ba? Ano lang, random lang para mas madali tayong matapos. Side branch wala, straight run wala, coupling wala. So wala tayo diyan. Sa dito naman, sa pangalawa naman, lagyan rin natin ng isang elbow. Tapos sa pangatlo, isang elbow. Tapos lagyan natin ng siguro lagyan natin ng mga gate valve or check valve. Check valve isa, dalawang gate valve. Tapos dito naman, lagyan natin to ng elbow isa. Tapos ano pa, random lang para lang may value yung ano natin, yung friction loss due to pipes at saka fittings, di ba? So coupling, siguro mga 10 or 5. Ano lang, random. So meron na tayo niyan. So balik tayo doon sa ating transfer pump. Ito na siya ngayon, so maging 133. So ang kalabasan niya is 2.30 horsepower. At ano ba to? Ito, pump efficiency. So ano ba to? Kung ano kasi diyan, ang explanation diyan, kung maganda yung brand ng pump mo, yung heavy duty, nasa mga 60%. Kung ano naman yan, yung brand mo na may brochure o yung branded talaga, tapos may brochure nakasulat na 70% efficiency, so yun yung sundin mo. Lagyan mo dito ng pump efficiency. Pero kung wala, yung nasa mga maliliit na hardware lang, so 40%, yun yung pinaka-standard. Kung mapapansin nyo, kung liliit yung pump efficiency natin, lalaki yung horsepower dito, di ba? So kung lakihan natin to, halimbawa 60%, so liliit din dyan, 2.3. So pwede tayong gumamit ng 2.5 na approximately dito. So nilagyan natin to dito para kung ano kasi to, hindi, most of the time, hindi to solid, di ba? So pwede nyo itong kunin yung sunod na mataas na na horsepower ng bomba. Okay? So dito naman, kung dito is kung tataas yung percentage, liliit yung liliit yung bomba, halimbawa lagyan natin to ng 80%, liliit yung bomba, balik natin sa 60%. Dito naman, lakihan natin to, halimbawa 60 minutes to fill, liliit din tong bomba natin kasi nga pwede na siyang liliit din yung tubo, di ba? Kung maliit yung bomba, liliit yung amount na ikakarga niya, magiging 21 gallons per minute na lang siya. Okay? So kung halimbawa 10 minutes, gusto ko mapuno yung 1,250 in 10 minutes, so 7 horsepower yung gagamitin mo diyan, di ba? So kung 15 minutes, 4.7 or 5 horsepower. Kung 20 minutes, 3.5 na horsepower na bomba. Okay? Parang lang, ganun lang. So, ganun lang kasimple. Halimbawa, mag-update kayo dito. Halimbawa, gawin nyo tong 40 minutes to fill. Magiging 31 yan. So, update nyo rin dito. 31 na rin to. Okay? 31. 31. Para mag-update din doon sa ating yung friction loss due to pipes at saka friction loss due to fittings natin. Double click lang natin dito. So kunting lang siya, diferensya, di ba? Double click nyo lang kasi minsan hindi nag-update. Double click nyo lang dito, ganon. Okay? So para lang, ganon lang.